ang problema, ang katalagman, ang brokenness. Sometimes question kita kay Lord, Lord, ako, bagid ka, Lord? Lord, tuod, bagid ka, Lord? No, even ako naka-question ko, Lord, grabe ka early. Lord, amo ni ang celebration na tani ba, pero Lord. No? Ang word ni Lord in Isaiah 55:8, hambal niya, my thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord. Tanan talaga andam. Tama? Tanan ta may mga dreams, may mga goals sa kinabuhi. No? Damo-damo ta sa mga pangarap sa life. No? Pero ang kabubuton ni Lord, amo ang matuman at the end of the day. Hambal niya in verse 9, for just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts. Mas dako gali ang panghuna-huna ni Lord kaysa sa aton nga panghuna-huna. Mas dako gali, mas maayo gali ang pamaagi sa Ginoo kaysa sa aton nga pamaagi. Mas dako gali ang plano ni Lord kaysa sa aton nga plano. Kasi actually kami, damo-damo kami plano kay Mamang. No, mga good thing. No, patituloy pa ng balay, palagaw. Pero ang dako, Lord, mas dako, mas the best ang imo nga plano kay Mama. Amen? So, same na sa aton. Makaplano kita, pero ang pagbuot sa Ginoo ang matuman. Amen? Amen? Di ba, damo-damo ta plano sa mind naton, Lord, makatapos ko eskwela, amo ni Lord, savings ko, Lord, babakal ko, Lord. Pero sometimes, Lord, abi ko kung makatapos ka eskwela, magbilyonaryo na ko, Lord, di ba? Siyempre, nag-isip, na kung makatapos ka eskwela, grabe ang savings, grabe ang, grabe, no? Huna-huna lang gali asta. Tama? Pero always remember, mas dako, mas the best ang plano sa Ginoo. And how about the Word of God? Ang niya sa Habakkuk 2:3, no, this is my favorite verse, no? Nga grabe gid ang word ni Lord, no? Grabe ang, sometimes grabe ang delay sa aton nga kinabuhi. No? But this is the word of the Lord. This vision is for a future time. It describes the end and it will be fulfilled. So ang kamatayon gali ni Mamang, that is a fulfillment na maabot ang salvation sa iyang pamilya. Diba sa aton kapildihan? Pero in the perspective of the Lord, that is victory. No? Kasi diba, sino nag-pray diri salvation sa iyang kabanay? No, kabanay, ang imo nga, for example, ako nga pangalan kay Crystal Dean Labis Ibutada. So si Mama, ang iyang middle name, Morales, ang kay Papang Hingilio. Ama, may extended family, pagit kami, may Heroso, may Habonete, no? So, may ara sa prayer and declaration. Pero sometimes, hindi maabot ang mga hambalila sa isa daw ka binhi nga mapatay. Di ba, may ara sang magtubok, kag mabuhi. So sometimes man, gina-allow ni Lord ang kamatayon, pamaagi nga may ara sa mga binhi nga matubo. May ara sa kaluwasan sa katong mga wala sing kaluwasan. And by the word of God, ang banya, padayon ta, it seems slow in coming, but wait patiently. Sometimes ang aton nga ginahuna-huna nga pangandoy, kis adugay maabot. Ang ginapray naton, kis adugay maabot. Patamba sa Word of God, if it seems slow in coming, wait patiently. Anong ginaproseso sa aton? Pailo. Anong ginaproseso sa aton nga kasing-kasing? Na-save ko last 2018. No, si Mamang siya gidang ako nga first disciple. No, grabe pa na nga tag of war. No, because sila Mamang, they are pure Catholic, no, iyang nga family. So na-Christian siya tungod kay Papang. Pero, syempre, no, hindi naman sila nga perfect na ginang pagkakristuhano. No? Even kita, arata sa proseso. Tama? Sometimes, arang sa proseso. No? Nauna, wala gina-accept ni Mamang. No, nga, nakagraduate ka man. No, ang iban mo nga, pwede man. Tama, sang, wala sang acceptance. No? Arasang, siyempre, may arang ginasang mga inay buot. Tama? Kay, kabalo ko bilang isa kaginikanan, the best gid ang inyong plano sa inyong mga kabataan. Amen? The best gid ang inyong pangarap sa inyong kabataan. Kag kung sometimes, kung hindi makita, do ma-discourage ka ba? Tama ba mga parents? No? Do maano ka ba? Ano ang
gilata ka, gilata ka, pero wala gapon. No? Pero maano gapon, no? Damo na sang question. But this is the word of the Lord. For it will surely take place. It will not be delayed. Wow. In the perspective of the Lord, there is no delay. Sa perspective lang natin. Ay kita, hindi na makahulat sa lugar. Dali na matakan. To be honest, tama? Dali na matakan. But in the perspective of the Lord, there is no delay. The time of the Lord is always perfect. Ang pamaagi ni Lord always the best. Ang plano ni Lord hindi makatungkad sa aton nga plano. Kung ang plano naton may ara sang kisa, magplano ta damo palpak, pero ang plano ni Lord wala sing palpak. That's why ano ang ginaungol sa Ginoo sa aton, ang aton nga pagsalig sa iyo. Nung always may problema ta, may circumstances ta, always kinahambal ni Lord, masaligan mo ba ako? Tama? Kung may kwarta. Diba? Sometimes kung wala na sang kwarta, wala na sang finances, baka nga, Lord, diin na ako mangita. Pero may ara sang kanta na tutulog ba ang Diyos? Wala na tulog si Lord igsuon. Sometimes makahibik na sa kapait sa problema. Tama? Hindi lang hibik, is awaw-awaw pagid. No? Kis ay waras na lang gitna. Tama ba? So, hindi walang problema. Taas ka mo. Diba? Ang matag isa sa ato nag-aagis ang klase-klase nga mga problema. Pero always remember, ang saad sa Diyos, He will never leave you nor forsake you. Wala ka man ba na subong? Wala ka man papa subong? Si Lord siya ang aton nga Heavenly Father. And sa Word of God in Isaiah, He is our husband. No, may physical ka man nga husband ka, pero kulang gyapon because wala sa aton ang enough. Si Lord lang ang more than enough. Si Lord lang ang makasatisfy sa aton. That's why palapit na kay Lord. Aba sa Word of God in John, apart from me, you can do nothing. Apart from the Lord, wala ta may mahimo. It is not about the religion, but it is about the relationship with our God. Actually, kung diin ka mag-grow nga church, maayo na. Ang gusto lang ni Lord na mag-grow ang aton nga pagtuo sa iyo. So that's why karon, gusto ni Lord nga ma-remind ta ng aton nga kinabuhi pahulam. Mga mali mo, katapad, pahulam. Pahulam. No? That's why kung pahulam, iuling sa Creator. Amen? Kay pahulam man iuling naton ni sa nagpahulam sa aton. Sino nagpahulam sa aton? Si Lord. May araw ba sang gamit ka ginhulam mo nga hindi mo paggamiton? For example, naghulam ka gunting. Tapos i-display mo lang. Pwede ba maghulam ka gunting hindi mo paggamiton? Nga, ano ang rason nga anang hulam ka? Or for example, ang kwanta lang hulam ka. Ano ang kwanta? Savings? Ano nang patataguon? That's why nga nang hulam ka kay gamiton. Tama ba? Kung nanghulam ka sa isa ka bagay or kwarta, nanghulam ka kay gamiton. So ang kinabuhi nato nga pahulam sa Ginoo, gusto ni Lord nga aton nga ipagamit man kayo. No? Di paano ko na ipagamit? Prayer. Di sino ako nga iyan po, parents, you have the authority and the responsibility to pray sa inyong mga kabataan. Nung nalipay ko, before si mamang nadula sa kalibutan, na-understand niya nga iyagali kami nga responsibilidad. Hindi lang sa financial, especially sa spiritual. No, in the last moment sa kinabuhi ni mamang, ang iya ni tulis ka prayer si Kobe. No? Dito ko na-miss, grabe Lord, no? Ang imo gali nga pagtanom, magbunga gid gali siya. No, kay grabe gid nga pag-ampo, no? For me, I always pray nga si mamang ma-understand gid ang tuod-tuod ng pagpangalaga. No, naka-witness man gid siguro kamo, di ba? Sa mga previous years ni mama. Damo sa mga reason, no? But in the remaining days, years, yung kinabuhi, gipagamit niya ang iyang life. No, attend na siya sa mga anniversary, no, lakat na siya sa Divine Encounter, nag-committee siya. No, ma-amaze ka ba? Even ako ma-bless ko, Lord, grabe.
ako galing ni Lord ang akon nga pagtanong, inaragit sa ako. So tanan tangaan na nga lagad na karon tungod kay may arak na ginatamnan. No ano ba ang aton nga ginatamnan? Ang salvation sang aton nga loved ones. Kung ma-understand mo gid nga ang imo galing nga pagpadayon, ang imo nga pagpaningkamot nga makapadayon, hindi lang para sa imo. Dira mo malove ang pag-pray, malove mo ang ministry nga gi-entrust ni Lord. Because our life, even ang mga kinabuhi sa mga kabataan, they are entrusted by the Lord. Pahulam or gipigan ni Lord. No, ang balingin mo katapat, gisaligan ka sa Dios. Gisaligan ka sa Diyos. No, so ano ang gisalig ni Lord sa aton? No, parents, ano ang gisalig ni Lord sa inyong kabataan? That's why always dedication, di ba? Mag-dedication si pastor, ano ba niya? Aring mga bata nga ni, di ninyo, gisaligan lang amo sa Ginoo. Of course, no, sa mga, palagpakan natin ang mga hard-working father, no, ang mga hard-working mothers, no, hindi lalim ang mangita kwarta. No, hindi lalim ang mga sakripisyo. Iban wala tulog, no, iban grabe ang pagpaningkamot para lang gid mag-provide ang mga panginahanglan. But always remember ang ana nga mga bata, no, iyan na sa Diyos. No, of course, i-entrust kamo, no, sa ila. Pero ano ba gid ang role sa mga parents, no? Ina lang ni review lang ni. Ano ang role sa mga father? Ano ang role sa mga father? No, to guide, to teach. Ama? No? Praise God sa life ni Tito Jury. Amen? Nung nabigit, no? Doon hindi mapatihan, pero napatihan kit. Amen? No? Grabe, no? From ano ba? Grabe ka mahuluyon, no? Doon hindi ka makapati nga mag-gather, pero wala imposible sa Diyos. Amen? For nothing is impossible in the name of the Lord. Amen? Father, to stand, no? No, ang role is mahimo nga kalig-on. Amen? No, ano mga role sa mga mother? To intercede, to pray, to guide. That's why, ang una-una, gid galing always sa mga mama, magplastar ang mga anak. Tama ba? Tama ba, mga mama? No, magplastar ang mga anak, kung mamana man, o kinang sitwasyon. Tama? No? Amo ginang mindset always sa mga ginikanan. No? Ang mga parents, ready na ba nga mamana ang mga anak? Amen! No, ang mga anak, pinag-ambag siya, amen? No, mga parents, mga silent vote man. No? Wala gid may nag-amen sa mga parents. No, hindi ko pagit makita, no? No, hindi ko pagit makita sa akong nga anak, mamana na siya, kaya hindi pagit pwede. No? But this is the reason nga may mga kabataan. Sa mga parents, ang reason gid sa pagpaningkamot para gid sa mga anak. Amen? No, wala gid siguro wala man guro na unang parents na maningkamot ko para sa kaugalingon, wala gid. Tama? Pag maningkamot ang parents para gid sa mga anak. But sa word of God, hindi lang daw pagpaningkamot sa kalibutan. Pero pag paningkamot man, nagalahon sila sa spirituhan. Because our life here on earth is temporal. Diba? No? Di Lord, titig ka man gid. No? May araw pa sa tig nga tinapay sa mainit nga kape? Wala, no? Wala man daw sang tig nga kasing-kasing sa mainiton nga pag-abo. Every time nga mo pray kita, si Lord kita ang magpahumok sa kasing-kasing sa tao. Hindi natin role ang pagpahumok sa kasing-kasing sa tao. Kay Lord na nga role. Iyan ang trabaho. Hindi natin siya pagkuhaan sa trabaho. Ang trabaho natin, to pray, to intercede. Now one day, Lord, ang akon nga bilog nga pamilya, maabot nira sa imo nga ilan. Right now, ginahangyo ka ang tanan sa pagtindog. And let's read the word of God in Joshua 24:15. No, amo ning pulong sa Dios. Okay na ba? Okay? We have in the screen, Joshua 24:15. 1, 2, 3, go! But as for me and my house, we will serve the Lord. Pero ako kag ang akon pamilya mag-alagad sa Ginoo. Amen. Kinahangyo po ang tanan sa pagpiyong sa ilang mga mata, kag aton nga ito po ang aton nga mga ulo. Yes, Heavenly Father, Lord, this is your word. And Lord, this is your desire.
nga ang buot mo Lord nga ang tanan tao maluwas Abba Father. And Lord, even especially kami Lord nga nakapati, kami Lord nga nauna sa pagtuo Lord God, this is our cry out Abba Father. Lord, this is the desire of our heart Lord. Nga Lord, one day Lord God, ang among nga loved ones o God, makakilala dira sa imo Lord God. And Lord, we thank you for every answered prayer. Salamat Lord, kay hindi ka bulag nga wala nakakita o Diyos. Hindi ka bungol, Lord, nga wala nakabati, Abba Father. Kag Lord, hindi nubo ang imong kamot, O God. Nga hindi mo, Lord, matagpo ang matagig kinahanglan, Lord, sa imong katawan. Lord, balaana ang imong nga pulong. Salamat, Lord, nga amon nga abrihan, ang amon nga kasing-kasing, Lord. Nga wala kami diri subong, Lord. Hindi lang kami mamati, Abba Father, but Lord, amon ni siya nga i-apply sa amon nga kinabuhi, Lord God. Tungod kay may ara pa kami sa mga pamilya, Lord, nga nagapaabot sa amon. Salamat, O Diyos, nga amon nga maintindihan, Lord, ang imo nga mensahe, ang imo, O God, nga ipadayag, O God. Salamat man, Lord, nga ikaw, Lord God, ang magahikap sa matag kasing-kasing, Abba Father. And Lord, we declare, O God, your warring angels to post from these four corners, from east, west, north, south, above and below, and to strike down every works of the darkness. Salamat, Lord God. I speak, Lord, that kaninga pulong, O Diyos, magatisok sa matag kasing-kasing, Lord, magatubo, Abba Father. Kag Lord, mamunga, O Diyos. Salamat, Lord, mahimaya ka, sealed it by your blood, and all the people of God will shout, Amen. And amen. Palapakan natin si Lord. Amen. No, so, amo ni siya ang gihambal ni Joshua. Sa time nga nihambal niya sa iya nga kabanay Israel, ang banyang, pili ka mo. No? Pili ka mo. Sa inyo mo Diyos, no? Sa inyo nga Diyos, or basta ako, ang akon nga pamilya, we will serve the Lord. But as for me and my house, we will serve the Lord. Nga kinahanglan itong maging seryoso. So, may mga bata, may mga utog, may mga ginikanan. Diba kita tanan? Ama? Nga kailangan natin maging seryoso sa tawa. Kaya ting uli na subo. No? Nagapati-pati kita nga ting uli na. No? Tapos si Madam mga sipag ko hindi lang alin. No, hindi lang alin. Kaya mapapako niya mga bata. No? So, mga panahon, ting uli na. No, anong hambal sa Revelation? Revelation 12:13. Anong hambal niya dito? Sorry, 14:13. Hambal niya? And I heard a voice from heaven. Write this down. Blessed are those who die in the Lord from now on. Blessed are those who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they are blessed indeed, for they will rest from their hard work. No, grabe ang hard work diri sa kalibutan. Tama ba? No, grabe ang pagpaningkamot. For their good deeds follow them. Nga mahambang umating ulit na, kay damo na ang mga namatay. No, so let's also pray to the Villaseran family. No, their father passed away last February 18. No, so but glory to God. Pagpo pa man siya napatay, last year, ang iyang mga utod from abroad, si Princess, utod siya ni Julie Villaseran, nga nag-donate sa aton nga drums. No? So, glory to God, no, nga na-paid off ang ilang nga investment na kay Lord. Ang ilang nga pagtanom. No? Kung tanawon natin, they are, no, kanang taas ang ilang mga posisyon sa bangko kag sa school, pero pagkatapos ang Lord's Day, nagapanilhig pa na sila. No, sila nagapanilhig, nag-arrange ang bangko. Pero nakita ni Lord ang ilang nga kahapon. Before pa man, nadula si Papa nila. No, last December na kompleto sila nga pamilya nga nagsimula. So, grabe ka-amazing ang ginimo sa Ginoo. That's why, nga nagapadayon kita, kag nga nagapaningkamot kita, kag nga mo ning cry out sa kong heart, as for me and my house, we will serve the Lord. May ara sang last grace. No, si Pastor Junel makatestify niya siya sa iyang papa, no? Titig amang pastor ang kasing-kasing, hindi gid mamati. Pero pay ami ara sang last grace. Kanya man, si Abraham, kung tan-awon naton si Abraham, may ara siya nga pamangkin nga si Lot. Sang time nga si Lot, ang Sodom kag Gomorrah gunawo na sa Ginoo, sa asupre, nahinumduman sang Ginoo si Lot. Tungod kay ara si Abraham nga naga-intercede. Wala inahinumduman si Lot tungod kay Lot, but nahinumduman niya si Lot tungod kay ara si Abraham. That's why sa aton nga mga pamilya,
tungod kay ara kita nga nag-stand. Ara kita nga nagpadayon. No, ara kita nga miskan budlay, kapoy, layo, kisa pagit maubos imo nga finances, no? Para talito sa imo, pero Lord, kinahanglan gid sa imo nga expansion, Lord. Lord, para gid sa mga ginapaspik mo sa akon, Lord. Nakatagan, Lord. Nagkit-an at anan sa Ginoo. Ang before pa man mahitabo ang ilang kinabuhi nga ibalik na kay Lord, may ara sang last grace tungod kay nag-stand ka. Kung nag-iisip ka man doon nga, magpuntat ako, Lord, hapoy naman, Lord. Always remember. Kung sa isa ka tao nga mapatay, thousands man ang mapatay. Pero sa isa ka tao nga nagbaruk, thousands man ang magbaruk. Thousands man ang maluwas. Hambalin mo katapad, nalipay si Lord sa imong kinabuhi. Nalipay si Lord na karon makabati ka sa mensahe sa Ginoo. Because amo ning cry out ni Lord. Nga naghambal si Joshua, as for me and my house, we will serve. Kaya nakabalo siya, ano ang tutuod kapag pangalaga? Nakabalo si Joshua, kung siya hindi siya mangalagad, pwede ang iyang mga anak hindi man mangalagad. Sa previous natin nga topic, kung ang isa daw kapapa mag-stand, 90% sa pamilya maabot sa tiilan sa Ginoo. Amen? Pero kung ikaw mama ka nag-stand, may arag yapon pero pipila lang. Pero si Lord wala siya natulog. Kung ang anak mo stand, wala natulog si Lord. Ang salvation sa ginikanan maabot. Anak ka man karon, wala ka man imo ginikanan, always remember ang salvation sa imo ginikanan maabot. Sa madali or sa madugay maabot ang kaluwasan. Kung magpadayon. No? Nga amo ni ang challenge karon ni Lord sa aton. Hindi dali ang pag-stand. Hindi dali nga magpadayon na sa pagpangalagad. So gabal rin nga dali ang pagpangalagad. Hindi dali nga man grabe ang proseso. No, kisa magkaramaal ka. No, kisa mabugatan ka na. Kisa masakitan ka na. Pero nga kinahanglan mo mag-stand tungod kay may ara ka ginikanan nga wala panaluwas. May ara ka mga uutod nga wala panaluwas. May ara ka mga anak nga wala panaluwas. Kung dalaga ka, may ara ka sa mga abyan, relatives, lolo, lola nga wala pagit nakakilala kay Lord. No, wala ko ginahambal nga, ay, talagang dali sa simbahan nato para maluwas na. No! Ang gusto sa Diyos, magkaroon sila sa relasyon sa Ginoo. Habang sa mga conversation naman ni Pastor, may ara sa isa ka mungha. Patay siya. Pagpatay niya, ang nagwali sa iya si Satanas. Kaya nakita niya si Gulayat, grabe ka, taas. Namakot siya, sino nang pinakataas? No, ang yawa pang nagwali, no? Ano na siya si Gulayat? Itong gimpel din na dapi. Ano nga bal sang yawa? Ang tanan nga wala nagdawat kay Lord as their Lord and personal Lord and Savior. Malakat sa That's why, ano ang last grace? Kung may alam kita sa mga abyan or pamilya or kaparintihan ng kanang kamatyonon, padawato na sila sa Ginoo. Bis ka nakadawat na sila 1,000 or pila ka tuig na, padawaton kayo. That's why naman ang command ni Pastora sa akon kay Mama, padawata balik sa Ginoo. Kay ang tanan nga maghambal, nga dawaton niya si Lord as their Lord and personal Lord and Savior, maluwas. Masulat ang kinabuhi, ang pangalan sa libro sang kinabuhi. Sometimes mahadlok kita, ay di lang kay ginakulpaan pa ko. No. Patawaton sila. Kay sa tanan nga po sampit sa pangalan ni Jesus maluwas. Because Jesus Christ, He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Nung anak ka man karon, may ginikanan ka, Lord, tagay ko sang boldness sa pagpatawag. Lord, tagay ko sang kaisog, Lord, ka mahambal ko, Lord. Madawaton sila kay Jesus. Number 1, commitment requires a clear choice. Bilang isa ka Kristohanon, komitado ka ba nga kanang arang pagit sa heart mo nga, Lord, one day, Lord, ang akon nga
it is a choice. Ang pagpadayon kag pag-untan isa ka choice. Sino rin nasakitan sa pagpangalagad? Amen. Kami lang no, gamay lang ng amen. Ang iban, wala pa nasakitan. No? Sakit ang pagpangalagad sa Ginoo. Full of pain. Pero ang kalipay, ara sa kamot sa Diyos. It is a choice. Ako personally, no, may time gid nga many times makahamba ko nga, Lord, bugat na gid, Lord. Lord, sakit na gid, Lord. Lord, kapoy na gid, Lord. Pero nang gina-remind ni Lord sa akon, akon nga mga manghod, nga mga mabuot. No, grabe gid sila kabuot. Grabe ka pisan. No, pretty gid. Kapisan kag buot. No? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. No, ang mga kabataan, no, sila gid ang gina-remind ni Lord sa akon. No? I don't know sa inyo kung saan gina-remind ni Lord, Lord, ka nagapadayon ganin ko. No? Kung ara ka na sa imo nga, kanang ka na sa pagpili ba, magpadayon ka or hindi. Ano ang rason ka ni Lord kung magpadayon ko? Lord, ano man ang rason, Lord, kung magpuntat ko? Ano ang consequences or ano, Lord, ang magangaran ko sa pagpadayon? Wala lang tanabuhi para sa kalibutan. This is not our permanent home. Heaven is our home. Tagalit ganita? Tagalangit na. Tanan ta lumulumpyo sa kalibutan like a water lily here today and gone tomorrow. Hindi na magdugay na rin, so gusto magdugay na rin. Diba? Hindi na magdugay na rin, soon. Lumalabay ang aton nga kinabuhi. That's why it is your choice and it is also my choice. Kung tuod-tuod mo gid nga love ang imong mga parents, then magsakripisyo ka para sa imong mga ginikan. Bahala na subong Lord, wala gyapon padayon. Because there is always a last grace. Lord, kang ako nga mga anak, Lord, di ko naman mabalan kay mga professional naman. Mga dagko naman. Begin to pray. Si Lord ang magpahumok sa kasing-kasing. Number 2, commitment begins with leadership. So kita galitan na expectation ni Lord na maging leader kita. Parents, mga papa, especially mga papa, no? Mag-glory to God, kinampisahan na gid, no? Palakpakan natin si Lord. Salamat, Lord. Kampisahan man sa iban pa nga mga papa. Amen? Ay, gather ang mga anak, istoryahon, mag-share sa Word of God. Bahala na balik awot, no? Bahala na kisa do committee, bahala na. Tama? Bahala na. No? Mahanay na nakadugayan. No? Commitment begins with leadership. Hindi lang tawag sa mga papa, tawag pa ni sa mga mama. No, bilang isa kainahan. Ano gid ang gusto ni Lord sa mga mother? To intercede, to pray. Kaya nga man ang kalibutan karon grabe na. Ha? No, hindi na natin mapaktan ang kalibutan. No? Ang kalibutan karon grabe na ka worst. Nagka-worst ang kalibutan ka. And as a mother and father, you are the leaders of your home, of your house, sa inyong nga pamilya, of your family. That's why bilang isa ka mama, bilang isa ka papa, may anak ka sa otoridad, ng pagdisiplina, sa pag-correct, sa pag-rebuke. Kung wala batasan ng anak, anong ginahambal sa mga ibang nga tao? Kasi uni nga ginikanan. Tama? Back to you. Tama ba? No, say amen sa mga parents. No? Pag-agree ba mga parents? Na may dako ka mga responsibilidad para sa inyong mga anak? Ang tanan daw nag-start sa panimalay. Wala sa eskwelahan, wala sa gawas sa panimalay, wala sa simbahan, nag-start tanan sa panimalay. Ang simbahan, katimbayayong lang siya sa pamilya. Nga mag-mold, nga mag-correct, nga mag-review, pero ang tanan-tanan nagasugod sa balay. That's why it is a challenge sa tanan nga magkinikanan sa pagpadako sa mga anak, nga maayo nga mga kabataan. Kung ano ang puno, amo man ang bunga. Pwede ba ang puno marang tapos ang bunga durian? Hindi, no?
So kung may mga batasan, makangingilad, na makita sa mga bata, ikaw maghambal nga ay, nagliwat gini sa kapitbahay. No? Nagliwat gini sa akon nga pare. Sa akon nga mari, sa akon nga la. Ang mga batasan sa mga kabataan na abot-abot na nahalin sa ginikanan. Kung gusto ka daw sa generation ng mga maayo, mga buutan, mag-start daw sa imo. Hindi sa ibang na tao. Mag-start siya sa aton. For example, ako, nag-desire ko sa isang mga maayo nga mga bata, ang mga buutan nga mga bata, din ako first. Kung nag-desire ko sa mga bata nga wala nagasabag-sabag, din ako first. Pero kung gusto ka nga sabdun-sabdun ka man sa ibang mga bata, sa sunod din sabat-sabat ka magsubong. Tama nga ng kabataan? Amen. No? Dominic. Ako pagid ba na yun? Nang mag-start gali sa aton ang disiplina. Mag-start sa aton ang pag-mold sa karakter. That's why hindi natin pagbasulo ng ibang nga tao kung ano nahimo ang kinaiya sa mga kabataan. Kaya nag-start ang kinaiya sa mga bata sulod sa panimalay. Commitment includes the whole household. Ikaw kumitado ka ba ka, Lord? Before pa man ko madula sa kalibutan, Lord, nagalaom ko, Lord, ang akon nga utod maluwas. Ang akon nga anak maluwas. Ang akon nga ginikanan maabot sa imo nga tiilan. Is your commitment. Ano ba ni Joshua? As for me and my house, we will serve the Lord. Siguro may araw ba ito sa pamilya, Subo? Ang tanan daw nga wala nasulat ang pangalan sa libro sa kinabuhi, hukman sila. If there is eternal life, there is also eternal death. Kag dito sa eternal death, dito ang kalayo nga wala sing pagpatay. Hindi magayon kita makabulat one day dira sa init. How much dito nga eternal. Walang hanggang parusa. Eternal punishment. Nga amo ni ang gina-cry out sa kasing-kasing sa Ginoo, nga ang haba sa Word of God in Corinthians, buot ko nga ang tanang tao maluwas. Why? Tungkol kay ang impyerno hindi siya para sa mga anak sa Diyos. Supposed to be ang impyerno hindi na siya, wala na siya gidisenyo para sa mga tao. Gidisenyo na siya para kay Satan kag sa iyang mga alipores. That's why ang enemy kanunay niya tagi ng pangayo matag adlaw. Hamaya kay Pablo? Hamaya Jesus kay Pablo? Pablo, kabalo ka ba nga ang yawa matag adlaw ginapangayo kamo sa ako nga mga kamot? Nga man, kay gusto sang enemy nga ang authority, ang identity naton nga anak sa Dios matanggal. Sa time na nakasala si Eva kag si Adan, ang authority, ang dominion sang tao natanggal. But tong time nga si Jesus Christ nagpalansang sa cross, ang dominion, ang authority sang tao nabawi. That's why karon we have the authority and dominion. You can command. Pwede natin pakayuan ang salvation sa ating loved ones. No, mo gining akon nga, no, this is my testimony. No, si Uncle Buloy, alam siya diri karon, gipangayo kung gina siya kay Lord pila ka tuig. No, before pa man si Mamang nadula, glory to God na abot si Uncle sa kamaayo sa ino. That's why kung mag-stand ta, magpadayon ta, may mga kaluwasan ka mabuhi. May mga buhi sila physically, pero patay sila spiritually. Pero sa ato nga pagpadayon, mabuhi sila balik spiritually. There will be life in every dry bones. Kung magpadayon kita. No? Pikpikay mo katapad, no? Ano pikpik gani? Hindi ko pipikay. Hindi ko Ikaw pa! Hapali siya padayon ta! Nga padayon ta kay wala pang kaluwasan sa tibok natong banay. Wala pang kaluwasan sa mga ginikanan. No, before, sabi ko kani Lord, grabe Lord, no? Grabe ka timely pa. 2018 naluwas ko, 2023 napatay si Papang.
2026 napatay si mama. Kung wala ko nagpadayon, may kaluwasan kaya sa mga pamilya. Sa tuod lang, sa mga nagdugay na sa pangalagan, hindi dali ang mga lagad. Wala ko kamo gina-discourage. Pero amo ginintuod ng pagpangalaga. May kasakit, may brokenness. No, tanan-tanan na lang, may pag-uyog-uyog, may pagkusok-kusok. May kawadon, may balatian. Tanan, we are not exempted. Hindi tungkol kay, kasuhanon ako, exempted ako sa mga pagsulay, katalagpan. No! Mas the more na ginatistingan sa Diyos, kaya mas sa Word of God, tistingan ko ang inyong pagtuo. No, habang nagkapamalan ko, Lord, grabe Lord. Grabe ka kamaayong nga Diyos nga ang ginalagaran. Kay before pa man mo sila kintanggal din sa kalimutan, pero gipauli nila sa imong puluyanan, nakadawat sila sa grasya nga din. Sa kaluwasan nga ginatawag. That's why, no, sa 7th declaration, my life and my family. Ito tong, I will not wasted. Ano? Nothing will be wasted. Nothing will be wasted in my life and the life of my family. Hindi siya sang wasted. May purpose. May tumong. Hindi sayang. Hindi siya sang meaningless, pero may meaning. Sa imo nga pagpadayon, nasayod ko nga ang Ginoo may ara sa mga alag nga ginaandam sa Diyos na magbalik man sa iyo tungod kinagpadayon, especially our loved ones. Kung ginampermigid nga cry out sa aton nga heart, our loved ones. So that's why sa aton nga prayer, no, even sa in my prayer closet, kinapray ko ni Lord, salvation sa mga pamilya, salvation Lord, in my extended Lord, salvation sa mga banay Lord. Kaya nga aman, si Lord ang magtrabaho sila. Pero ang aton nga trabaho to declare. Basta Word of God, decree a thing and it will be established unto you. Number 4, commitment must be daily. Daily surrender. No? Lord, here I am, use me. Matag-adlaw kay pwede. Subong dasig ka, boss. Kapoy naman ka. Subong grabe ka on fire, boss. Napatay na. That's why matag-adlaw ginakomit naton balik ang aton nga kinabuhi kay Lord. That's why kung may aras sa nag-praise ang pagpadawat nga, nagdawat ang balik kay every day sa nga kinabuhi, ginadawat natin si Lord as our Lord and personal Savior. Lord, be our Lord this day. We submit to your Lordship and authority. Every day. No, every day gali kinahanglan nga committed kita. No, every day gali kinahanglan nga mag-ampok kita, especially sa kaluwasan sa aton nga pamilya. Now, we have 24/7 prayer watch. No, ano na lang pa-enlist na ba? No, iba lang pa-enlist, pero nag-ampok ba? No? Kaya basta nagpa-enlist na ba? Ako, nasutsuko. No? Tama, tanan nagpa-enlist. No? Sa mga wala pa nagpa-enlist, no? Pa-enlist kita. Ano ang reason nga may prayer watch? Ma-remind na nga, hala, kinahanglan ko galing mag-pray sa akong nga family. Hala, kinahanglan ko galing mag-pray sa akong nga mga anak. Hala, kinahanglan ko galing mag-pray sa mga nakahitabo-subong. Tama? Ano ang nation natin karon? Maayo or hindi maayo? Grabe ang corruption karon sa Pilipinas. Hamba sa kanya presidente, okay lang, top 3 lang mas nasa pinang-corrupt. We are top 3. Hello? Top 3 ta, so okay lang daw kay top 3 man ta. Hindi matatakpan, hindi matatapto. Tama? Subong si Sarah, na gano'n siya, declare siya nga president. Ano kita mo ka sa kongreso? Diba? Gapulang puti na sila. Damo na sa mga abstain. Sa botohan pa sa impeachment, kaya nga man, pag madaog, ni paktay ka na. Nung nakitaan ko, nagbuto to sa kunya, sa wala rin. Tama? Ano karon nagkalaban na attorney versus attorney. Congressman versus congressman. Senator versus senator. Imbis nga may ara sa unity. That's why, ano ang motto sa enemy?
grabe ang kagubot. Grabe ang kamatay sa Jensan, matag adlaw, at may ginapusin. Grabe ang shabu, mas barato pa sa bugas. Ang mga university karon, hindi basta-basta. Dito ng kalakaran sa droga. Kaya man, ano ang masang pulis? Ang kilaman mag-shabu kayo, pampadula-tulog. Pampadula-tuyo. Diba? Our nation, nag-worse ano ginahimo na ito bilang anak sa Ginoo. Sige lang, okay lang ko. Uwi, paman ko. Pray. Kaya nga man, anong affected sila ang next generation? 24/7, upod pa natin ng mga bata? Hindi. Walang kabalo, nagbaka na gito siya chapo. May nagatisting na gayo barkada. Hindi lang. Hasta nga madimat na. Ma-addict na. That's why God called us to pray. So wala pa naka-enlist sa 24/7 watch then. That is our opportunity to pray. Isa kang pribilehiyo nga mag-abot. Number 5, commitment produces generational blessing. Wow! Kung mahimo galit na committed, mama, papa, anak, committed ka. Ngang imo nga loved ones maluwas, anak ka karon, committed ka kay Lord. Na Lord, one day ang ako nga parents maluwas. There will be generational blessing. Hindi lang ikaw ang panalahinan ni Lord. Kutob sa imong kabanay may ara sang panalangin. Ang panalangin nga hindi lang basta-basta mawag kang, pero ang panalangin nga eternal. Anong pinaka-the best nga panalangin? Salvation. Eternal. Pero kung naghambal nga ati, hindi na ako i-bless ni Lord. No, i-bless na sa Ginoo. I-bless na ni Lord. May ara sang pamaagi, Lord, paano ka i-bless? Kaya hindi itong imo nga pagpaningkamot ang ma-highlight. Nga ma-highlight ang pabor sa Ginoo, ang milagros sa Ginoo. But this is the promise of the Lord. I have come in order for you to have abundant life. Kinabuhi nga abutan siya. Ang bali mo katapat, excited ko sa blessing. Excited ko sa blessing. Katapat. Amen? Sabi mo dapat, expect for bigger problems. Amen? Kay before ang great blessing, great problems. Amen? Bago ang dako-dako nga panalangin, dako-dako anay nga problema. Wala sang blessing kung wala sang, di ba? There is no rainbow after. Ang rainbow, after gina siya sa rain, hindi pwede maunang rainbow kag bago ang. May ano ba naunang rainbow? Amo na sa inyo. Naunang rainbow, ang rainbow, maulan ni sunod ba? Anong nauna? Ulan. Tapos, rainbow. So, same man ang sa kanya ginabuhi. Ang mauna gid testing. Struggle, pagsulay, pero after that, ang panalangin nagikan sa Ginoo. Amen? So, ang muning challenge sa mga ginikanan in Proverbs 13:24. Ang talaga ginikanan, magbasa. 1, 2, 3, go! Amuning role sa mga parents, ginatadlong ang hambal nila, pag ang puno daw gamay pa, pwede pa nang ma-straight kung nagatiko. Pero pag dako na gani nga imo disiplinahon. Tama? That's why mga inahan, amahan, may ara kamusang katungkod sa pagdisiplina. Hindi ko maghibi. Kaya kung subong ka mo ang maghibi, at kung hindi ka magpahibion ng inyong mga bata, subong, kamo ang pahibion sila kung magdagkog na sila. Amen? Kaya ko na istorya nga mama, hindi siya magdisiplina kaya makonsinsya siya. Makonsinsya siya, mahadlok siya. Kaya mga bata, kahibi. No? Kung magdagkog, ikaw ginang pahibion sila. No? Ikaw ginang pahibion. That's why this is the word of the Lord. Kay Lord ning word, tulidon ang batasan. Tulidon ang batasan. Next, Proverbs 23:13 to 14. 1, 2, 3, go! Hindi ka magpabaya sa pagdisiplina sa imong bata. Ang paghanot hindi makapatay sa iya.
Basta word of God, kung kita ang isang kamata kung makasala, bahala na wala siya sa isang kamata, makasulod lang siya sa ingarian sa Ginoo. No? Otdo ng kamot, no? Kung makasala, no? Bahala na. No, wala sang kamot, basta makasulod sa ingarian sa Ginoo. Ano ang gusto sa word of God? Disiplinaha. Hindi ka ako. Hindi daw ikapatay kung imo nang hanuton, so hindi mo daw ko sa paghanot. No? Ako lang pa, no? Grabe, no? Batas militar. No, kami sa akon nga ate, nag-graduate kami sa mga paghanot high school na kami. No? Kaya syempre na mga nagatuo mga pang word pa nila, sorry, sa word ng mga alingang ha. No? Mga danghag ba? Tama ba? Amen. Tama ba? Kanang sugukan mo subong? Aron lang. Asa nga? Right na. Tama? Sugukan mo magtigang. Karon lang, asa nga man niya po na wala ganisang tinigang. Makauna ka mo, wala ganisang tinigang. Kaya nga ba na? Nalingaw ka? Hampang. Subong cellphone, dati hampang. Pero ang ba sa word of God, hindi daw magpabaya sa pagdisiplina sa imo bata ang paghanot hindi makapatay sa'yo. Anong hanot ay di ba makapatay? Tama? Basi pag-tune naman ka to the max ba? Paagyan ba ka ng paagyan nga makahibi ba? No? Kaya hindi na magliwat. Pero subong, iba na subong! Nga man, meron na sa hotline! Anong hotline subong? 163. Ano subong? 911, di ba? Kung magtapag, ako nga pinsan, ang bata sa ako nga second cousin, kung ginabakol niya yung bata, ang iyang bata gambal nga, sige, sumbong ta ka sa, di ba? Wala na! No, sumbong ta ka sa pulis. Grabe ang mga bata, subong mga bride. That's why, ang pagbakol sa mga bata, naguha. Sa kwarto, sa CR, ano ba kita? Ibang subong na tarong namin sa gawas, kundi may maka-video. No? Ang paghanot or ang pagbakol ng kamulang. No? Dalon sa kwarto ka, dito bilang. Pero hanot na hindi makapatay. No? Kang after, especially sa mga dagko na istoryaha. Tama? Istoryahon, gina. Kaya man, nga kailangan istoryahon. Ibang utok sa mga kabataan, subong. Dugay-dugay depression, dugay-dugay suicide, pakamatay, las-las. Tama? No? Kana mga nag-jacket ng mga bata, kumpiyansa kasi na kayo, ang mga kamot sila, ulo ka? Kalang hilig mag-jacket? Hilig ka sa mga las-las, diri! Iskan lamig pa, sir. Kaibang utok sa bata, subong. Wakigan mo? Las-las dayon. Hikog dayon. That's why we need to pray. Na ang Spirit ni Lord ang mga dominar sa ila. Hindi ang Spirit sa kaaway. Proverbs 29:15. Sige, let's read together. 1, 2, 3, go! Ang paghanod sa bata, sa pagdisiplina sa iya, makatudlo sa iya na magmaalamon. Pero kung pabayaan lang siya, makahatag sa iya sang kahuyan. Kaya sinunin nga bata. Diba? Mamba sila, kay sinuni nga bata. Diba? Kay sinuni nga bata. Huwag kita disiplina. Kahuyanan sa kinikanan. Kahuyanan daw sa kinikanan. Hindi mali ang pagdisiplina, pero disiplinaha sa tama. No? Especially mga dagko na, hindi mo naman ang pelikula tahon. Kaya pa subagon ka man ba? Kapit madako pa sa imo? No, matataw na. Istoryahon. Istoryahon. No? Istoryahon. Balik-balik. May araw ba sa katapusan ang pag-iinahan sa mga inahan? For example, mamanan ninyo nga bata, tapos sa mga inyong obligasyon bilang isang inahan? Wala. Sampang buhi pang inahan kag amahan, arat gapon ang responsibilidad. Ang obligasyon bilang isang kaamahan kag inahan. Ipakuntab na
balik-balikon. Ang mga bata, kinahanglan i-remind. Wala gyapon na mati, i-remind naman balik. Na wala gyapon na mati, i-remind naman balik. That's why sa mga friend ko, kung mamala ka daw, dapat ako 25, kaya kapoy na mabugtas kung malam ka na. Kapoy na ba mabugtas kung malam na? Kapoy na, no? No, pero always remember, bilang isa ka ginikanan, amo ng rule na matulit ang mga. Bahala na, to sirang plaka kasi ilang ang pananaw. Diba? No, ano na sa mga rin naman si Mama, istorya naman siya nga wala utak. Non-stop naman. No? Pero nga ginatudlo karon ni Lord, kay may aral sa pare, sa Word of God, sa Bible, isa siya kang pare, pero wala niya gitudluan, sang sakto ang iya nga duwa ka anak. Si Priest Eli, ang nahitabo ang iya nga duwa nga anak, spoiled niya tama. Nagahimo sang sexual immorality sa templo mismo. Nabasahon naton in 1 Samuel 2:30 to 29. 29 ta start. Yara, 29 start. Okay. Karon nga ginahilabtan pa ninyo ang mga halad nga para sa akon. Amo ni habal ni God the Father. Padayon. Nga ginataha mo pa Eli ang imo mga kabataan sang sa akon. Nga mas kinarespeto mo, nga mas kina-honor mo ang imo nga mga bata kaysa sa akon. Kaya ginapabayaan mo sila nga patabukon nila ang ilang kaugalingon sang mga maayong nga parte sa mga halad. Kahalin sa akon katawhan nga mga Israelinhon. Dayon. Sa tuanay ako nga inyo Ginoo, ang Dios ng Israel nagpromisa nga kamugid lang kang ang iban pa nga mga kaliwat sa inyong katigulangan ang makaalagad sa akon hasta sano bilang mga pare. So sila Priest Eli na belong sila sa mga Levites. No, sila ang gitagaan ni Lord sa authority nga mag-serve sa temple, mga pari. Next! Pero, hindi na karon. Kay padunggan ko ang nagapadungog sa akon, pero ang nagapakalain sa akon, pagkamalauton ko. Kung dati ginpili ko kamo. Pero karon, kung sino itong magpiling sa akon, amo itong akon man nga. Basta word of God, ang basa pulong sa Ginoo, kung ako daw siya i-neglect naman ta. So, mo nang nahitabo. No, next slide. Tandain ni, mag-aabot ang tion nga laglagon ko ang tanan nga pamagtanon sa inyo kag sa iban pa nga mga kaliwat. Magaantos kamo kag hindi ninyo matilawan ang kabugganaan nga ihatag ko sa Israel, wala gid sing may magkabuhi nga tigulang sila. Tanawan naton si Eli, isa siya ka-priest. Pero kulang sa iya ang pagdisiplina sa iya mga. Wala siya na yung mga accepted kay pare siya. Accepted na siya sa Sinoon. Ang iyang kamatayon wala hinungdan. Nagtulog lang siya. Kag siya ang pare nga nasulat sa Bible nga nagsupak sa balakang sa Diyos. Kaya wala niya gid-disiplina ang iya nga anak. Kama sa Word of God, if you want blessing, then obey. But if you want curse, then disobey. Dahil mo nga tinunglo ang iya nga kinabuhi, ang iya nga kabanay tungkol kay wala siya nag-obey. Nahimo nga tinunglo. Siya lang ba ang nag-suffer? No. Generation after generation ang nag-suffer. That's why kung hindi kita mag-stand sa aton nga tawag, generation man ang mag-suffer. Pero kung mag-stand kita sa aton nga tawag, generation man ang mahimo nga bulahan. Generation man ang i-bless ni Lord. Ang pagpili karon, ara sa aton. If you want to obey, blessing. Kung mag-disobey ka, tungkol. So kay silang choice, ara sa imo kag sa. Joshua made a public declaration. Ano ba niya? As for me and my house, we will serve. I hope and I pray that this is also the cry out of our heart. Lord, ako, ang akong ginikanan, ang akong nga mga utod, ang akong nga mga bata, mga lagad dira sa iyo. Hindi ko man makitaan pa sa karon, pero nasayod ko, Lord, na one day, makitaan. Nabasa ba ko? Kung feeling natong dugay, always remember that there is always time of fulfillment.
Kapalay mo katapat, time of fulfillment. Amen. Kinahangyo ko ang tanan sa pagtindog. And let's declare this declaration. Let's put our declaration prayer. Aton nga iputang aton nga mga kamot sa declaration prayer. Sa aton nga kasing-kasing. Stop na. Just like that. Sige. Just follow this prayer, Lord. Today, we dedicate our house to you. Our house to you. Be the center, The center, the leader, the leader, the provider, the provider, and the peace of our home. and the peace of our home. We declare We declare that we will serve you. that we will serve In you. Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Karon gina-request ko ang per family nga magtapok. No? And as we begin to pray for one another, because this is the challenge of Joshua, we will